Nang mga sumunod na araw ay di man lang nagparamdam si Chase sa akin. Ang labo niya talaga. Hahalikan ka tas biglang MIA. Ang daya niya. Di na ako nakatiis. Tinext ko siya para kamustahin. Hi! Kamusta ka na? What's up? Hi! I hope you're okay. I miss you. Naku! Naku! Mali! Hindi, naku! Ang engot na naman ng ginawa ko. Para akong hindi nag-iisip ng tama. Ano kayang iisipin niya pag nabasa niya yun? Hi, Misha Eleanor. Pakain ka na lang kaya sa lupa. Nasa panic mode ako nang tumunog ang phone ko. I'm okay. I'll see you soon. I'm okay? I'll see you soon? Ang buong pagtataka na sagot ni Malos na ikwento ko sa kanya tungkol sa text. Oo, yun lang ang reply niya. Di na rin ako nag-reply pa ulit kasi malulunod na ata ako sa sobrang kahihiyan nun eh. Ano ba nagustuhan mo sa Chase na yan? Ang labo kausap, walang sense of romance and humor. Gwapo nga, mabubuhay ka ba sa kagwapuhan lang? Anong gagawin ko? Parang nakahang yung buhay ko sa tuwing di kami nagkikita o nag-uusap. Minsan nga natatakot na akong tumanggap ng booking ko kasi baka bigla siyang mag-text tas di ako available. Friend, di ko na talaga alam ang gagawin ko. Ikaw lang naman ang matigas ang ulo eh. Kung ako ikaw, I'll forget about him. Ang daming guys sa paligid no, nagsasayang ka lang ng oras sa kanya. Ganyan ka rin ba kay Andrew? Aba friend, nakakalimutan mo ata na si Andrew, boyfriend ko. Eh yang si Chase, ano ba siya, aber? Oo nga naman. Parang ang pathetic naman ng sitwasyon ko kay Chase. Siguro nga it's about time. It's about time na matauhan na ako. I cannot be always available for him. I was never like this. And sino ba siya para magkaganito ako? It's past midnight nang mag-ring ang phone ko. Siyempre, nagising ako. Hello? Labas ka muna. I'm sorry? Sabi ko, labas ka muna. Chase, I'm sorry but it's past midnight and... Andito ako sa labas ng apartment mo. Labas ka muna. Wow! Nasa labas siya ng apartment ko? What on earth? Siyempre bumangon ako. Nag-toothbrush kasi baka halikan niya ako ulit. Gusto din! Nagsuot ng robe at saka lumabas. Anong ginagawa mo dyan? Hinihintay kang lumabas. I mean, bakit ka pumunta dito? I didn't know na bawal. Wait, Chase, ano ba? Why are you doing this to me? Ano bang ginagawa ko? Eto, ayan! Huh? Why are you here? Mali ba na andito ako? Chase, please! Why? Why are you here? Because I need someone to talk to. Bakit hindi si Vincent na tinawagan mo? And anong petsa na? This oras ng gabi, kailangan mo ng kausap? Alam mo, di na talaga kita maintindihan. At hinalikan na naman niya ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Buti nakapag-toothbrush ako. Pero mabilis lang ang halik na ginawa niya. Parang ang ginawa niya lang para mapatahimik ako. At effective naman. Magagawa ko ba yan kay Vincent? Ganun. Babalik na dapat ako sa loob ng apartment ko nang pigilan niya ako sa braso ko. I'm sorry, Mish. Hindi ko yun dapat ginawa. His voice was so sad. And he sounded very sincere. Dahan-dahan ko siyang nilingon. Ano bang problema, Chase? Talk to me and I will listen. Matagal din bago siya nakasagot. And when he did, the sound of his voice melted my heart in an instant. It's full of pain and agony. I'm hurting. Mish, I've been hurting since the first day you saw me. And he cried. OMG! He's crying? He's crying in front of me. I didn't know that crying can look very manly. Lalo ata ako na in love sa kanya. But you know what?
Seeing him cry is like one of the saddest moments for me. Just couldn't bear to see him so broken, so helpless. I invited him inside my apartment because I wanted to know the whole story. So broken-hearted siya, ganun. Ganun na nga. Ay nako. Hindi maganda yan. Broken-hearted, tas nililigawan ka, ay masamang pangitain yan, friend. Correction, di niya ako nililigawan. Worse pa pala kung ganun. At saka, ayun na nga hindi ka naman pala niya nililigawan, pero may palabas-labas kayo dati na parang nagde-date. At may I just remind you na twice ka na niyang nahahalikan. Aba, sumusobra na siya, friend, ha? Bakit ba parang init-init ata ng dugo mo sa kanya? Paano hindi init ang dugo ko sa kanya? Nawawala ka na sa tamang pag-iisip mo nang dahil sa kanya. You're making yourself available to a guy who only needs someone to talk to. He didn't even show any genuine interest in you. Now tell me, why you shouldn't get mad at him? Uy, friend, relax lang. Ewan ko sa'yo, Mi. Pag isang araw, iiyak-iyak ka sa akin dahil ginawa ka lang ng rebound, sasabunutan talaga kita. Rebound? Bakit naman ako magiging rebound? Di pa ba obvious? Ikaw ang pampalipas sama ng loob niya. He's evidently broken right now, kaya ano man ang mangyari, lumalim man ang kung ano man na namamagitan sa inyo ngayon, tsaka ko na di ka niya magagawang mahalin ng buo because he apparently still has some unfinished business with his ex, duh. Sana mali si Mallows. Kasi kung tama siya, aray ko naman. Bakit sa dinami-dami pa ng babaeng pwedeng maging rebound? Bakit ako pa? Bakit nga ba kasi ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kala ko limon na ang masakit mo nga naala. Akala ko'y tayo ng dalawa. Hindi pa pala sapat ang dulot kong saya. Ang puso't isip mo'y nananatiling sa kanya.